Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, laman po ng balita ngayon ang patungkol sa pagkuha ng mga Taliban sa gobyerno ng Afghanistan. Lumabas ang balita 2 or 3 days ago tungkol sa pagkuha ng Afghanistan o pagkuha ng Taliban sa gobyerno ng Afghanistan, at nakuha nila ngayon ang pinaka-capital nito, ang Kabul. So ngayon, talakayin natin at bigyan natin ng reaksyon ang usapin na ito. Ngunit ganun pa man, kailangan ay magtalakay tayo ng way back. Kilalanin natin kung sino itong Taliban at kung paano sila nagsimula at kung paano nagkaroon ng sigalot, ng problema with their government, with their country, with the United States of America. At gayon din, tignan din natin kung ano ang mga dahilan kung bakit maraming mga tao ang umaayaw sa Taliban, at tignan natin kung ito nga ba ay makatwiran o kailangan natin ng isang malalim na pag-aaral, no? Ang Taliban, sumibol ito ng mga mid-80s. At hindi lingid sa kaalaman natin na ang Soviet Union, no, ang dating Russia, no, nung sila'y communist pa, ay gusto nilang conquerin ang Afghanistan. So Afghanistan ay lumaban para hindi masakop ang kanilang lugar. At tinulungan sila ng Amerika, ito hindi lingid sa atin kaalaman, na tinulungan sila ng Amerika upang hindi ito makonquer o maliberate ang Afghanistan mula sa Soviet Union. So natalo ang Soviet Union at napaalis sila rito, no, sa 80s, panahon ng 80s, no. Nung napaalis na ang mga Soviet dito, ay nagkaroon ng civil war sa loob, nagkaroon ng tribal war, nagdigmaan ang Afghanistan o ang mga Afghani sa kanila bawat isa, no, sa amongst themselves, sa bawat isa nila, sa pagitan nila. So maraming gusto mag-claim ng kapangyarihan dahil maraming mga militias diyan, maraming mga tribal diyan, tawag dito, may mga sandata sila. So everybody wants to get the authority and to get the government, at magulo, chaos, no, yung mga krimen, yung mga patayan ay laganap sa Afghanistan noong panahon yan, hanggang sa sumibol itong tinatawag na Taliban, no. At sinasabi nila na we want a Islamic state, we want a Islamic Emirate, tinawag nila ito, and they are marching with their weapon at nilalabanan nila yung mga krimen, yung mga un-Islamic activities. Yun ang kanilang unang image. Sabi, they want to implement the Sharia law, they want to implement the Islamic law. So yun ang naging image nila, at they control a lot of places, no, dyan sa Afghanistan. I believe in 1986, nung kanilang kalakasan ay nakuha nila yung capital. So hinawakan ng Taliban ang Afghanistan, ang kanilang capital, noong 1986, and they said nagpatupad sila ng Islamic rule dyan. At according sa media at according sa mga report, ay sa sobrang strict daw ng kanilang rules, ay marami daw natapakan na human rights, tulad na halimbawa ng lesser ng pagbibigay ng edukasyon sa mga kababaihan, hindi sila pinapayagang maging leaders, hindi sila binibigyan ng karapatan, which is ito ay dapat i-discuss, sapagkat sinasabi nila na ito daw ang tinatawag na Islamic way, pero I dare na dapat ito talakayin pa, at kung totoo ba talaga ang nire-report ng media, yung ba talaga ang kanilang pinofocus ito, or they just don't want to have a Islamic country, o Islamic country na kung saan ay ito yung binabanatan nila, yung tinatawag na human rights. Anyway, Allah knows best, no, kung ano talaga ang nangyari dyan. Pero since 1986 hanggang 2001, dito nagkaroon ng problema ang mga Taliban, kasi 2001 dito nangyari yung September 11 bombing sa New York. At nang pagkatapos ng bombing na ito, ay ang napagbintangan dito na mastermind ay si Osama bin Laden, na tumakbo sa Afghanistan at sinabi na siya ay kinupkup ng mga Taliban. No, dito siya nagtago, kaya't ang Amerika ay napilitan magpadala ng troops upang sawatain ang Taliban kasabay si Osama bin Laden. So ito yung nangyari hanggang 2001. After dito ay napalayas mulit ang
Taliban at naglagay ang Amerika ng bagong government dito. No, nilagyan nila ng bagong gobyerno ito sa tulong nila at na-establish ang government sa labas ng kapangyarihan ng Taliban. Ganun pa man, ang Taliban ay meron pa ring mga stronghold sa lugar na yan. May mga hawak pa rin sila na region na kanila ang strong, and they have their militaries and everything. Malakas pa rin sila, pero hindi na nga lang ganun kalakas sapagkat nagkalat na dyan ang mga kampo ng Amerikano. At the same time, pati ang mga alay ng mga Amerikano na malalakas din na bansa. Ito lang, pag-upo ni President Biden ng Amerika, ay pinaalis niya ang kanyang mga troops. Sabi niya, tapos na ang gera dyan. Nakuha na natin ang ating gusto, napatay na natin si Osama Bin Laden, at tama na ang pagkamatay ng maraming buhay na Amerikano, at ang napakalaking gastos natin na almost $1 trillion ang nagastos dyan. So sabi niya, it's enough na. So pinull out niya ang mga tropa dyan, ang lahat ng mga sundalo dyan, mga kampo dyan, inalis niya. Then ito lang, sumiklab lang kapag tapos ilang buwan pagkaalis ng mga troops ay bumalik ang mga Taliban at nireclaim nila yung gobyerno tulad ng pag-claim nila noong 1996 at kinlaim nila uli ngayon. So Allahu alam kung anong nangyayari ngayon. Merong mga usapin ngayon sa UN at iba't iba, wala pang malinaw na statement ng Amerika kung ano ang kanilang gagawin sa pagkakakuha ng Taliban ng gobyerno na ito. Pero ito lang umaga nag-release ng statement si Biden na hindi siya nagsisisi sa sinabi niya. Sinabi niya na tama na, let the Afghan solve their problem amongst themselves, no? Ang Afghan leaders ay they know what to do. Yung parang ganun yung statement na gusto niyang sabihin sa kanyang pahayag, na yung pagkaka-pull out ng mga tropang Amerikano diyan is hindi ito kakulangan o hindi ito pagkakamali. Yun ang kanyang statement. Pero ang tanong nga ba talaga, ano ba talaga ang mangyayari? So dito papasok yung ating reaction, no? And nawa ay bigyan ito ng pansin at wag ito bigyan ng maling kahulugan. Ang reaction natin, totoo, ang Afghanistan, ito po ay ancient na lugar na ito, no? Ancient na, maraming historical na nangyari dito. Pero ganun pa man, let's consider na majority na 30 plus o 40, more or less 30 to 40 million na nakatira dyan, ang majority din ay Muslim. And of course, meron silang tradition dyan, may mga culture sila dyan na kailangan irespeto natin. Islam ang kanilang relihiyon, ang majority na kanila dyan ay of course gustong ipatupad ang tamang Islamic law. Hindi yung extreme, hindi yung hulu, hindi yung extreme type, yun tama. Pero may mga ilang mga orientalist, mga journalist, mga media na ini-exaggerate nila. Example, yung mga pagbabawal sa kababaihan na mag-travel ng walang mahram. This is not absolute law, no? Ibig sabihin, may mga diniscuss na ang mga ulama na pwedeng lumabas ang mga kababaihan in emergency cases kung mamimili lang o kaya pinayagan ng kanyang asawa o ng kanyang ama. Pero sa media, binibigyan ito na para bang walang karapatan ng mga kababaihan sa isang pamayan ng Muslim. Then yung pagbibigay ng leadership sa mga babae, ito po ay discussion din ng mga scholars. So, di-discuss din ito kung hanggang saan sila pwede mag-lead. I believe sa Saudi Arabia, may mga ilang departments ng government yan are headed by women. Pero syempre, there are certain places, no, ng government agencies na hindi pwede talaga ang babae. And this is Islamic law. We may discuss Islamic law, pero of course, tawag dito, hindi naman ibig sabihin na hindi natin pinayagan ng kababaihan na mag-lead sa mga certain tawag dito, groups dyan. Ibig sabihin ay nilalabag na ang kanilang karapatan, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala nilalagay sila sa mga bagay-bagay na kung saan according to Islam ay mas magiging beneficial sila doon. So ito yung mga laging tinitira nila, yung mga karapatan ng mga kababaihan, na which is, I think, hindi ito ang problema, no? Ini-stereotype lang nila ito. For example, sa Saudi Arabia, issue din nila to Saudi Arabia for many years. Pero ngayon, nakikita nila na meron ng mga changes. Ang pinakamalaking university sa buong mundo pagdating sa babae, yung Princess Noura dyan sa Riyadh, no? Ibig sabihin, edukasyon para sa mga kababayan. Sino nagawa nito? Saudi Arabia, na kung saan sinasabi nila na isa din sa lumalabag sa karapatan ng kababaihan, at ito din ang nagbabawal ng magkaroon ng edukasyon sa mga kababaihan. Pero ang pinakamalaking university sa buong mundo pagdating sa mga kababaihan ay ang Saudi Arabia ang meron. So this is
ano na naman, isang gawain na naman ng media at ng mga journalists to exaggerate things, no? Sunod tawag dito yung pagbibigay ng pamumuno sa kanila. Pwede po in a certain degree, certain level, pinapayagan natin. Ibn Aisha radhiyallahu anha, meron siyang mga pinamunuan ng mga certain conquest, no? Pero tawag dito, hindi ibig sabihin na papayagan natin sila mamuno ng absolute, tulad ng presidente, tulad ng pagiging qadi. Ito yung mga bagay na tinakda ng Islam para sa mga kalalakihan. So, pero hindi ibig sabihin nito na wala ng freedom o wala ng karapatan, rights ang mga kababaihan sa mga ini-implementang Islamic law, no? Ito'y dinidiscuss ng mga scholars kasama ang kanilang norm, ang kanilang culture. Magtataka ka doon sa mga nagsisigaw na dapat ay tanggalin ang tawag dito, tinitira tong mga Islamic law na pinapatupad ng Taliban, for example. They are yung mga hindi religious. Kita mo yung mga babae na mga hindi naghihijab, yung mga hindi nagsasala, yung mga hindi nagpa-practice ng religion nila. Sila yung mga magaling magsalita, yung mga influence by secular tawag dito, way of life, o yung hindi naniniwala sa religion. So yun yung unang side, no? I think na over-exaggerate ang balita. Pangalawa, hindi sa kinakampahan natin ng Taliban at hindi rin sa dinidenounce natin sila. Yun din, no? Yung sabi, katulad ng statement na binitaw ng Saudi Arabia after nung pagkakakuha uli ng Taliban sa capital ng Afghanistan, ay preserve life, no, tulad ng kung paano ito pinipreserve ng Islamic law, no, ng Islamic Sharia, no. Nabigay sa inyo yan, nakuha nyo yan, kung ano man. Marami namang mga bansa na nare-retrieve o nakukuha by force. Siguro nakuha yan, nangyari yan, pero kung talagang pinaglalaban natin ay patungkol sa Islam, unang-una, pinakamahalaga sa Islam ay pangalagaan natin ang karapatan ng buhay ng bawat tao. Mapamusliman o hindi Muslim, dapat yan ang unang-unang tignan ng mga Taliban dyan. Kung gusto nilang matanggap ng tao ang kanilang legitimacy dyan, ipakita nila na nirespeto nila ang halaga ng buhay ng bawat tao. Anumang lahi ito, anumang kultura ito, ay ipakita nila na ang gusto lang ipatupad na Islam ay yung Islam na according sa Quran, na religion of peace, of compassion, and tolerance, at the same time, sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi lumalakpas ang interpretation sa extremism, no. Kung ito ay magagawa ng Taliban, it may, no, some countries simulang tanggapin sila, pero pag pinakita nila ay naging abusive sila, naging radical sila, naging extreme sila, and they are tawag dito, pinapakita nila yung sinasabing lang dala lang Islam. So this will be another misinterpretation sa Islam. Pero ngayon, nandyan yan, sabi ng Saudi Arabia, nag-release ng statement, respect life, no, according to Sharia law. So ito yung gusto nating pananaw dyan. Dalawa. Una, reaksyon natin. Una, yung exaggeration sa paglalabas ng balita na kapag pinatupad ang Islamic law ay nawawala ng karapatan ng mga kababayan, ng mga kabataan, etc. etc. Pangalawa naman, in a side ng Taliban, ay kung talagang ang gusto nyong ipatupad dyan ay Islam, pakita natin yung tunay na batas ng Islam, yung nasa Quran at nasa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagtuturo ng pagrespeto sa karapatan ng buhay ng tao at i-implement ang relihiyon, ang Islam, upang magabayan ng tao at upang magkaroon ng tao ng complete way of life na kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito po yung aking reaction. Jazakumullahu khairan. Nawa ay nagbigay ito ng pangunawa sa atin, lalo na sa mga Muslim na napakaliit, no, sapagkat ibang bansa ito, napakaliit ng informasyon na meron tayo. Sana itong maliit na vlog ko, itong maliit na panayam na ito ay magkaroon sa atin ng kamalayan tungkol sa issue na to, at the same time ay magkaroon ng tamang pananaw. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.